Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na ta with evidence. So ito na, luluhod na si BBM kay President Xi Jinping ng China. Naku, ano to? Luluhod sa mga malalaking tala. Iiyak na si BBM na parang bata at kain suka. 'Di ba ang galit na kayo sa China. Tapos ang mga DDS na tawag niyong mga pro-China, si Pangulong Duterte, si VP Sara at mga Duterte, tinatawag niyong pro-China. Pero ngayon, humihingi na ng tulong si BBM kay President Xi Jinping ng China dahil wala nang mapagkunan ng gasolina. Yan na nga ang sinasabi nating ang ganda at husay ng foreign policy ni BBM. Mangangaway kayo ng China, tapos sa end of the line, hihingi kayo ng tulong sa China. Hingi kayo ng tulong sa Amerika. Ang daming ang EDCA site sa Pilipinas. Tapos si Tariela, mga senator na, Risa Contiveros, Kiko Pangilinan, si Tito Soto, di ba? Oo, galit na galit kayo sa China, sa ambassador ng China sa Pilipinas kasi sinupalpal kayo at naglabas ng grabing statement laban sa inyo. Risa Hontiveros, grabe ka magpanglait sa ambassador ng China. Kailangan daw umalis sila dito. Ano ba daw? Kailangan, yung sa Palawan nga, nagpirma-pirma pa yung mga councilor o kung ano dyan na, yung hindi na pwedeng pumasok ang Chinese ambassador or ang tawag doon, nakalimutan ko yung termino. Di ba? Kabibig. Tapos si Claire Castro, kain suka, pro-China na. Yan ang sabi natin ba? Hindi mo talaga hawak ang panahon. At ako pa sa inyo, no? Magpakabait kayo. Oo, magpakabait kayo ba? At dapat maging maganda ang foreign policy ni Bongbong Marcos. Kasi nakakahiya. Ito, nako, yan na ang ating mga sinasabi. Ang palasyo ngayon ay parang gipit na. At kailangan na talagang luluhod sa China. Ito si Claire Castro. Ninyo kabibig ha. Follow-up lang po, in a Bloomberg interview, sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na given yung crisis na nararanasan natin, it's not impossible na baka mabuhay din po yung discussion on joint oil and gas exploration with China. Yung Beijing po, naglabas sila ng statement saying they are open to pursuing joint development as long as the Philippines will show sincerity. So in this kind of negotiations, ano po ang pwede ba natin itong magawa despite the tensions in the West Philippine Sea, and how do we ensure that the Constitution will be followed po? Unang-una po, hindi po kailanman naging hindi sincere ang bansang Pilipinas. Wow. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang secret deal. So, kung ano man po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Ang sabi nga po ni Secretary Tess Lazaro, sa ngayon po ay wala pa pong joint exploration with China, at pero hindi naman ibig sabihin na hindi magkakaroon. So, open din po. Ito naman ang sentimiento ng ating mga netizens. Basahin natin ha. So, that is why former president was also sincere. Reinstate please. Money can even make a lawyer fool. So, hindi nyo alam mga katsutsada ni Tariela? Sonic Tariela lang pala ang hindi sincere. Ayan, mga kabibig. Yun ang komento ng ating mga netizen, di ba? Nakakatawa lang talaga mga kabibig. Ito pala yung statement ng Chinese Embassy in the Philippines. Sabi dito mga kabibig, ito ang sabi ng China, setting aside differences and pursuing joint development is the right path to uphold peace and stability in the South China Sea and deliver benefits to the countries in the region and their people.
China and the Philippines have conducted a deep discussion on joint oil and gas development in disputed waters in the South China Sea and have made positive progress. As long as the Philippines side demonstrates sincerity, China's door to dialogue and cooperation will remain open. O yan. Saan ba ito nagsimula itong dialogue na ito? Ito kabibig, sinabi ni Panfilo Lacson. We actually discussed this initiative with former President Rodrigo Roa Duterte during his time. He is very supportive. Panahon pala ni Digong. Ito pala yung hindi ito secret deal, Claire Castro. Panahon pa lang ni Digong, pinag-uusapan na ito ng China and Pilipinas. Ito we should support this move. Ito nagpahayag ng suporta sa Senator Panfilo Lacson sa posibleng muling pagbuhay ng usapin sa joint oil and gas exploration sa pagitan ng Philippines at China basta't masunod ang provision ng konstitusyon na 60-40 ownership rule sa foreign investment. We should support this as long as the 60-40 constitutional provision on the foreign investment will be observed. Dagdag pa niya, natalakay na rin umano ang naturang inisyatiba noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sumuporta rin sa umano sa hakbang na ito. Ang pahayag ni Lacson ay kasunod ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na bukas ang administrasyon sa muling pagpapatuloy ng joint oil and gas exploration talks sa South China Sea, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East na may epekto sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Si Digong pala to. PH doesn't have 40% to invest because of the kickback, maybe 5%. Di ba galit ka sa China at ba't di ka sa Amerika lumapit? Sabi ni Mar Aguando. Okay naman sana yan dahil naumpisa ni Tatay Diggs yan, pero sana siguraduhin lang na taong bayan talaga mapupunta ang lahat ng benepisyo. Di ba isa rin itong ayaw sa China? Ano nangyari? Dinamay pa si PRRD sa script ng tutang ina. Hindi, sinabi ni Lacson, very honest naman si Lacson na sa administrasyon ni Pangulong Duterte, may pag-uusap na pala hinggil sa oil and gas exploration sa South China Sea. Diba? Tapos itong Estrella, galit na galit sa ng China. O ngayon, saan tayo kukuha ng tulong? At China din. At pagpapasalamat tayo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi during sa kanyang panahon, sa kanyang administrasyon, nagsimula na pala yung usaping tungkol dito. Diba? At sinuportahan ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang natuloy dahil sa BBM admin. Ngayon, nakarma si BBM, nakarma yung mga taong gahaman. Ang nangyari ngayon, balik ulit sa pag-uusap sa Philippine-China oil and gas exploration sa South China Sea. Diba? So yung ginawa sana ni Pangulong Duterte, kung itinuloy-tuloy lang, kasi nasimula na. Kung itinuloy-tuloy lang, baka hindi tayo namumblema ng gasolina ngayon. Baka confident tayo na bakit kahit mag-away pa yung Iran at Israel at madamay ang Middle East, hindi tayo madadamay sa sobrang pagtaas ng presyo ng gasolina ngayon. Kasi meron ng oil and gas exploration. At posibleng meron na talagang nakikita kasi ilang taon na bang nakaupo si BBM. Kung ipinagpatuloy lang sana ni BBM, pero hindi wala. Inaway pa ang China. Meron pa tayong spokesperson. Ewan ko ba, spokesperson ba yan sa PCG? Tingnan nyo ngayon, balik na naman tayo sa square one. Yan kabibig ang sinasabi natin. Pakinggan natin si Senator Ruben Padilla. BBM Ay nako, BBM, ewan ko sa'yo. Senator Ruben Padilla Sinabi na sa atin ng dating Pangulo Hindi na ito bago. Tama. Parang rewind lang. Rewind lang natin. Lahat ng sinabi niya, nangyari. Kaya sana, ako naman din po ngayon, ay nananawagan sa lahat din ng mga kasama natin na sana kanina, inis ako pagising ko. May impeachment na naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiyaan yung ginagawa ninyo?
Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Wow! Talagang ako po, talagang hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Tama, may point si Senator Ruben Padilla ha. Pero ang statement nito ni Senator Ruben Padilla, ginawang bobo ng maraming kakamping. Diba? Uunahin muna natin yung problema ng taong bayan ngayon. Saka na yung impeachment na yan, kung naresolba na ang problema ng taong bayan, ang pagtaas ng presyo ng gasolina, ang pagtaas ng mga bilihin sa bansa natin, ang walang trabaho. Diba? Uunahan pa ba natin to? Yung itong iwan ko. Tapos fishing expedition lang ang ginagawa ng Kongreso. Nakakahiya, di ba? Isipin ninyo, ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos! Naiintindihan nyo ba yun? Na sa confidential ho kasi, inuulit ko, dati po tayo sa intelligence, hindi naman gumagamit ng totoong pangalan dyan, boss. Paano ko naman gagamit ng totoong pangalan niya? Give away mo na kung sino yung asset mo. Eh di nilaglag mo, sinunod mo. Nilaglag mo na. Sunog na naman yun. Pambihira talaga. Alam nyo, sa totoo lang po, ako'y nalulungkot. Kasi sa panahon nito, dapat sama-sama tayo. Lalala nyo, kasi parang pandemic ito, boss eh. Another phase ito ng pandemic. Tama. Dapat sama-sama tayo dito. At yung mga natutunan natin dapat nung pandemic, i-apply natin ngayon. Kasi nung nakaraang pandemic, naipakita sa atin ng dating Pangulo kung paano i-handle. So meron na tayong leksyon. Mas worse pa nga yung pandemic. Mas worse pa yun, ha? Dahil Di mo alam pwede ito po pwede mo. Oo, ito dapat napaghandaan eh. Opo. Di ba? Meron na ng mga warning. Kaya sana wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Ninyo, pabida-bida, umaagaw na Excel. Kasi fishing expedition to, grandstanding kasi ang kailangan nila. Di ba? Kung walang bumoto, walang mga yan dyan, sino pa ba ang sisihin? Sundin na natin ang naging pahayag na nating Prime Minister Lee Kuan Singapore. Ito pang sinabi dito mga kabibig. Buti pang pandemic, sama-sama mga mayan at middle class, tumutunog ngayon, lahat nanganganga. Bakit ba kung sino ang pinaka-least deserve na maging senador ay yung may isip pa na gawin ang dapat ngayon sa panahon ng krisis? Hayes na to. So yun kabibig, yun ang nangyayari ngayon. Pero sa BBM, ewan kong BBM, saan na siya, di ba? Yung sa BBM, kung ano-ano mga sinasabi niya. O nakalimutan niyo dapat si BBM, ito ang kayong mga statement kabibig. O nakakatawa lang kayong mga statement na, ewan ko ba? Ito kabibig. Ayan, ito gusto Ang mahirap ay ang pag-charter ng eroplano at saka ang paglipat kahit yung by land. Yun na nga, nung unang araw, sinabi ko sa kanila, huwag kayong basta't magsasarili. Dahil kung mag-convoy kayo, pag nasa taas nasa 10,000 feet yung eroplano, hindi nila malaman kung yung ba ay mga militar o yung ba ay civilian. Baka magka-problema, misencounter kung tawagin. Ang mahirap ay mga kabibig, mga ilang pang statement ni BBM na low-bat. Whatever suggestion that has been brought to us, whatever idea that we have come up with, we are examining it very, very closely in great detail to see if it is going to be advantageous to our people. At dahil kuminsan ay pag tinatanong natin, dahil ang tanong na hindi kung ito ay maaring gawin, kung ito ay posible. Ewan ko. So yun lang kabibig ang ating dito sa Lebag-Lebag for today. Basta ang tanong, hindi natin alam. So, luluhod na si BBM. Yun ang sinasabi natin. Huwag masyadong hambog. Huwag masyadong feeling na hawak mo ang beep, hawak mo ang beep. So, itawan na natin ang ating problema ngayon, kabibig. Basta manalangin tayo na sana ang gobyerno natin ay maghahanap ng magandang solusyon para sa atin lahat. Hindi lang para sa kanila. I'm sure hindi naman sila nabibigatan sa problema ngayon. Kasi may mga pera sila. Yung ibang politiko, mali-maleta nga, dinideliver sa mga bahay nila. Diba? So parang wala silang problema. Parang hindi sila nagkaroon ng crisis sa kanilang buhay. Pero tayong mga nasa mababa,
Yung mga nagtatrabaho, buwan-buwan nagbibigay ng tax sa gobyerno, tayo ang naaapektuhan. Tama nga si Senator Ben Padilla, isipin na natin yung mga taong maapektuhan sa krisis na ito. Huwag mo na yung impeachment na yan, tapos confidential funds, mga madriaga. Sabi nga ni Congressman Rufo, ano to? Fishing expedition lang ba? Walang konkretong ebidensya, mga kongresista sa Justice Committee. So nakakahiya kami bigno. Mas inuna pa nila kung para hanapan ng solusyon ang problema ng taong bayan. Ganon talaga sila eh. Grandstanding puro yun eh. Parang Quadcom lang, di ba? Ay nako, nabalitaan natin yung Quadcom, sabi ng 18 ex-Marines, pagkatapos daw ng every Quadcom meeting, may mga paper bag na milyones ang dala-dala ng mga kongresista. Tama kaya ayun? Yun lang kami, Big. Bye everyone. See you next time.